Isang maligayang pagdating sa pandaigdigang dambana ng mahal na ina ng kapayapaan at ng mabuting paglalakbay. Alam niyo po mga kapatid, very nostalgic. No? Pagbabalik tanaw, 16 years ago, ako po ay seminarista na naka-assign po dito sa cathedral as part of our apostolate area, kung saan ang amin basically na ginagawa ay tumulong sa ministry ng pagbabasbas ng mga sasakyan. So that was 16 years ago. Nung deacon po ako rin po ay nagbabahagi dito sa katedral sa pamamagitan ng pagbibigay, pagdinilay sa Ebanghelyo. At ngayon po, sa pagbabalik ko, ito rin po yung unang misa ko dito sa Katedral ng Antipolo na biyaya po ng ating mahal na inang si Maria. Maraming salamat po, kauna kay Father Nante, sa mainit na pagtanggap sa debosyon sa mahal na ina. Ako naman po ay naging spiritual director sa Luzon chapter. At yan po ay ang mahal na ina, Virgen isang barangay. At ngayong taon po na ito ay magsisimula ang pagdiriwang na ika-75 o yung Diamond Jubilee Year ng pagkakatatag ng debosyon sa Virgen isang barangay. Nagsimula po ito noong 1949 at ngayon pinagdiriwang ang kanyang Jubilee Year. At sa pagtanggap din po sa isa pa pong debosyon ang mahal na ina ng Santo Rosario de Hagonoy. Maraming salamat po sa mainit na pagtanggap para sa mga debosyon na ito sa ating mahal na ina na nagbibigay po sa atin ng mga kanyang mga anak na ng pagpapahalaga ng mahal na ina dahil ang kanyang pinakanatatanging hangarin ay mapalapit po tayo sa kanyang anak na si Jesus. Mga kapatid, sa ating Ebanghelyo, narinig po natin ang pagtungkol sa pagpapahayag o pagpapatuloy ng pinag-usapan po natin o napagnilayan po natin noong nakaraang linggo, ang pagpapakain ng ating Panginoon ng 5,000 katao. Ang pinakatema po natin sa linggo ito ay patungkol po sa dakilang pagtataguyod ng Diyos. At ang pagtataguyod na ito ay walang pinipili. Yung mga nagre-reklamo, yung mga tapat sa Diyos, yung mga naghahangad at hindi nila alam na sila pala ay tinataguyod na. Ito dito po natin nakikita na walang kinikilingan, walang isinasantabi ang Diyos. Lahat tayo ay Kanyang matapat na tinataguyod. Sa ating unang pagbasa, narinig po natin na pinakain ng ating Panginoong Diyos ang mga tao galing sa bayan ng Israel nung sila po ay nasa ilang. At ito po ay yung mana, ang tinapay na nagmula sa langit at yung mga pugo. Nagpapatunay po ito mga kapatid na ang Panginoon ay sumusunod o tinutupad niya ang kanyang pangako sa sambayan ng Israel na sila ay kanyang itataguyod at patuloy niya silang kakalingain. Sa ating kalawang pagbasa naman mga kapatid, nagpapatunay din po, sinabi nga, San Pablo paanyaya, kung talaga nga namang tinatanggap natin ang ating Paiso Kristo sa ating pagkukumunyon, na hindi lamang sa manatiling na isang pagkakataon ng pagkain, naway nakikita, nasisilayan sa pamumuhay ang siyang nagiging bahagi ng ating pagkatao. Kaya nga po mga kapatid, yung unang at pangalawang pagbasa ay nagpapahayag ng ating karanasan na nangyayari sa banal na Eucharistia. Ito yung pinapaalingaw-ngaw ng mga pagbasang ito na pinakamahalaga na sinabi nga ng ating Paiso Kristo na sa pagdiriwang natin ng banal na Eucharistia, siya yung ating natatanggap bilang tinapay na nagbibigay buhay. Kung sino man na lumalapit sa Kanya, tinatanggap siya, hindi na mauuhaw, hindi na magugutom. Pero sinasabi niya po na buhay na walang hanggan ay pinagkakaloob niya po sa atin sa pamamagitan ng pagtataguyod sa atin, sa natatanggap natin sa banal na misa. Higit sa lahat, pagkain po ito ng ating kaluluwa. Hindi lamang po sustansya ng ating katawan, higit sa lahat ng ating kaluluwa. Kaya kung titingnan po natin mga kapatid, ang paglalakbay pala natin
Sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia, kada linggo ay nagkakaroon ng pagtatawid or full circle pagbalik naman natin sa susunod na linggo. Kasi yung katotohanan, hindi lamang po tayo Katoliko Kristiyano pagkatapos ng misa, paglabas natin ng pintuan o pagdating natin sa parking lot o sinasabi nga nila, Catholic Christians on Sundays, but Mondays until Saturday. Ano po? So dito po nga natin napapahalagaan mga kapatid na isang paglalakbay ang paghahanda po natin ng ating mga sarili. Kung nagsusumika po tayo mula Lunes hanggang Sabado na magtrabaho para maglagay ng pagkain sa hapag, sana paghandaan po natin lahat. No, ang ating pakikisalo sa Diyos kada linggo ng buong buhay po natin. Dahil ito po yung pagkakataon na tayo naman, ang kaluluwa naman natin, ang pinakakain ng Diyos. Dahil lahat naman nangarin ng Diyos na makiisa tayo sa kanyang gantimpala na buhay na walang hanggan sa kalangitan. And the only requisite is to receive, tatanggapin siya sa kanyang katawan at kanyang dugo at magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At sa buhay na walang hanggan ito'y sana ating panaligan, sampalatayanan. We have to have faith. And the inner disposition is to have that belief, paniniwala. And the outer disposition is trust, yung tiwala natin. Makikita po na nasa sa buhay po natin ang tinatanggap natin na ating Panginoon Kristo kung umiepekto po ito, tumatalab po ito sa ating pakikipag-ugnayan sa kapwa. Kasi hindi naman po natin pwedeng sabihin na mahal ko ang Diyos, may pakikipag-ugnayan ka, ako kay Kristo, tinatanggap ko siya sa banal na komunyon, pero paglabas mo ng simbahan, bumabalik ka rin naman sa dati mong kinamiyas ng klase ng ugali. Kaya nga sana hangarin every time sa paglapit sa simbahan, sa pagdalo sa banal na Eucharistia, naway hangarin na mapalibago tayo ng ating tinatanggap. Naway maging kung ano tayo, kung ano tinatanggap natin. That we become Christ, because Christ is what is whom we receive in the Holy Eucharist. Yan yung paanyaya sa ating mga kapatid, lalong-lalo na po mga deboto ng mahal na inang si Maria. Tayo po ay namimintuo, nagdadasal, tinitingnan natin siya at nagsisibing buwaran para sa atin. Pero sana tayo po ay nababago ng ating panalangin, ng debosyon natin sa ating mahal na ina, dahil ang kanyang hangarin ay mapalapit po tayo sa kanyang anak na si Jesus. At naway, pag napalapit na tayo sa kanyang anak na si Jesus, na konkretong tinatanggap natin sa banal na Eucharistia, naway maging Kristo rin po tayo sa ating kapwa. Kung tinanggap natin si Jesus na tinapay na nagbibigay buhay, sana huwag po tayong magkatubili na maging tinapay ng buhay sa kapwa natin. Hindi po ito mahirap. Dahil ang Diyos ay patuloy na tinataguyod tayo. Pinagpapala tayo. At ang pagpapala na ito ay upang ipahagi siya sa lansangan ng ating buhay sa ating kapwa.